Hello. Okay, announcement ho tayo. No? Sa next week, December 24, yung ating celebration, hindi na yung gabi. Bali, pagtapos na lang ng church, tuloy-tuloy na. Dito na ho tayo, may kainan. Yan. So, dito po sa church, actually, tuloy-tuloy yung rito, yung mga event eh. Nakaraan, event nung worship team. So may kainan. Nakaraan naman ulit, yung kalalakihan naman. Naghanda sila nung dinakdakan ba yun? Ayan, So, ngayon, mga kabataan naman, yung mga maliliit na bata naman na magse-celebrate ng Christmas ngayon. Tapos next week, yung 24, so bali tayo, buong church. Ayan, Sabi ko nga kay Brother Feli, ang dami nilang sineserve na pagkain. Sabi ko, Chairman, aabot pa kaya tayo ng 2024 nito? Ayan. Puro mga kolesterol yung kinakain natin. Ayan, Kagabi, ako natamaan ako kagabi. Dinala ko yung dalawang bata doon sa bahay ng lolo't lola niya. Pagdating ko roon, nagugutom ako, wala pang pagkain dyan, sabi ko. Nakita ko doon sa pintuan nila, may nakasabit, yung parang mushroom, fried mushroom. Yung binibigay sa intercessor, fried mushroom eh. Sabi ko, ayos to ha. Binuksan ko, sarap. Binigyan ko yung anak ko, medyo maanghang. Sabi ni Jaina, tumikim lang na konti eh. Sa'yo na lang yan, maanghang. Sabi ko, bait naman ng anak ko, talagang very generous sa kanya. Di naubos ko, maya. Pagtingin ko doon sa pakete, hindi pala mushroom. Chicken skin pala. Sabi ko, patay. Kolesterol to ha. Sabi ko, alam niyo, pag-isip ko ngayon na umaga, sakit ang tuhod ko. Ingat-ingat ho tayo sa kinakain natin. Ayan, minsan basa-basa rin. Sabi ko, patay, hindi ko napansin. Mukhang nayari ako ha. Sabi ko tuloy, mukhang ito ipapakain ni mama kay papa para hindi makapaglayas-layas ha. Para hindi makahagod sa labas. Ako nakakain eh. Sabi kong ganun eh. Anyway, ayan, mag-ingat ho tayo sa mga kinakain natin. Ayan, sabi mo sa katabi mo, baka hindi ka umabot ng 2024. Ayan, Ngayon po, ang title ng ating message, ito po, yung sa series natin, yung Chronicles of Christmas. Actually, itong pangyayaring ito po, after na isilang ni Christ sa Bethlehem, siguro this event took place after, siguro mga 2 years na. Siguro dito, during this time, si Jesus Christ may 1 hanggang 2 taon na nung dinalaw siya nung mga wise men. Actually, pagtapos po nung kay Luke, na ipinanganak si Luke sa Sabsaban, dinedicate siya sa templo na nakita doon si Ana at si Simeon, nung 2 senior. At pagkatapos po, ito na, mga ilang taon na nakalipas, siguro around 1 to 2 years old yung ating Panginoon, this event took place doon pa rin po sa Bethlehem. Pero kasama pa rin po siya sa Chronicles of Christmas, doon sa mga event ng Kapaskuhan. Actually, pag binasa po natin itong kwentong ito, marami tayong makikitang Christmas traditions, Christmas decors, na kung saan dito po nanggaling sa kwentong ito. Okay, ang title po ito po, Worshiping the Christ of Christmas. Okay, basahin po natin yung Matthew 2, 1 hanggang 12. At ganito po yung sinasabi. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, siguro around a year or 2 years na nangyari, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem. Ayan, So pag sinabing Magay, dito po nanggaling yung idea na 3 hari yung dumalaw kay Lord. Ayan, di ba may awit na ang Pasko ay sumapit, ayan, tayo magsiawit, nang si Kristo isilang, may 3 haring, yun ba yun? Parang may 3 haring nagsidalaw, yun yata yung phrase nung awit, may 3 haring nagsidalaw. Pero po, hindi po talaga 3 yung dumating. Wala pong in-specified yung Bible. Nakuha lang nila yung 3 base doon po sa regalo. Yung myrrh, frankincense, tsaka yung gold. Tapos yung hari po, hindi po talaga sila hari. Pag sinabing Magay or Magi, po ito? Mga wise men. So, mga priest ito, na nag-aaral ng mga bituin. Ayan, parang kung ano-ano yung mga binubuting-ting nila, kung ano-ano yung mga medicine na ginagamit nila. Para silang mga Mr. Everything nung araw na pwede kang priest, pwede kang doctor, pwede kang scientist. So sila po, sa panahon po natin ngayon, sila po ay astrologist. Ayan, hindi ho sila astronomer. Kasi pag sinabi pong astronomer, ito yung mga tao nagtatrabaho sa NASA.
Ito yung mga tao na gumagamit ng scientific method, scientific instrument para pag-aralan po yung kalawakan. Ito pong mga astrologists na ito, church, at tandaan mo natin, hindi po sila gumagamit ng scientific method. Ang ginagamit lang po nila, at ang binabasehan lang po nila, yung paggalaw ng mga bituin sa langit at doon po nila tinitignan yung mga bagay-bagay, yung mga event na pwedeng mangyari in the near future. So magtataka ko kayo, saan galing o anong nationality nitong mga magay na ito? Actually, ang sabi po, from the east. Some Bible scholars believe that these men came from Persia. Sa present day natin, ang Persia, ngayon po sila ay nasa Iran. Ano po? So basahin mo natin yung karugtong. At ang sabi po rito, and ask, nagtanong po sila, where is the one who has been born King of the Jews? O nakita niyo po, we saw his star in the east and have come to worship him. So sabi nila, nagpunta sila sa Jerusalem, nag-inquire sila, saan po ba rito yung isinilang na hari ng mga Hudyo? Kasi nakita namin yung between niya doon sa lugar namin sa malayong silangan, sa east. Nagpunta kami rito para sambahin siya. So nakita nyo, ano yung basehan nila? Between, star. Ano nga ho sila? Astrologers. Ano po? Actually, paano kaya nangyari ito? Paano kaya nila nalaman na paano kaya nila nalaman na si Jesus Christ o yung Savior ay ipapanganak sa Israel, particularly in Bethlehem? Actually, church, kung titignan natin yung kasaysayan ng Israel, di ba't around 700 AD, sinakop sila ng Babylonian Empire. Noong 600 BC, nag-take over na yung Persian Empire. So kinuha na ng Persian Empire yung mga Israelites. Siguro around that time, nung panahon nila Daniel, sila Zerubbabel, sila Ezra, sila Nehemiah, siguro yung mga Hudyo roon na i-share sa mga Persian yung Old Testament. At malamang itong mga Persians na ito, they became interested with the Old Testament. So nakabasa sila ng mga prophecies about stars, about Christ, about God's promise, about Messiah, about the coming Messiah of Israel. Kaya dito nila napagtanto na, hey, ito na, ngayon na pala yung event, nakita natin yung star. Ano po? So ito na ho. Pagdating po sa verse 3, when King Herod heard this, he was disturbed and all Jerusalem with him. So during that time, ang hari ng mga Hudyo, sino ho? Si Haring Herodes. Ayan. Take note. Si Haring Herodes, bagamat ang title niya, King of the Jews, hindi po siya talaga Hudyo. Isa po siyang Idumean. So when we say Idumean, from the root term Edom, si Esau, isa siyang angkan o isa siyang tao na nagmula sa angkan ni Esau na kakambal ni Jacob na Israel. So hindi po siya talaga Jew, hindi siya Israelite, pero Idumean siya. So sino nga ba si King Herod? Actually, ang tawag sa kanya, Herod the Great. Kaya sa sinabing great, nakakatakot yung kanyang pamumuno. Actually, kung i-describe natin yung personality ni Herod, isa siyang, alam niyo ba yun, yung marahas, ganid sa kapangyarihan, makasarili, tsaka lahat ng kalaban niya gusto niyang pugnasin. Alam niyo po ba, si Josephus, na sikat na Jewish historian, palaging itong kino-quote, itong sabi ni Josephus dito sa outline, ang description niya kay Herod, ito po, a man he was of great barbarity towards all men equally and a slave to his passion. May pagka-barbaric daw ang attitude ni Herod. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ito lang po ang ginawa niya. Pina-assassinate niya yung asawa niya. Pero mo, sarili mong asawa, pinapatay mo. Yung mother-in-law niya, tinapos din niya. Nakita niyo to kung gaano ka-barbaric, kung gaano kakasama o ka-insecure itong si Herod. Yung dalawang bayaw niya or brother-in-law niya, nategi rin dahil sa kanya. Nawala rin. Ito matindi. Yung tatlong anak niya na akala niya, ginagawan sa ng masama o tinitira siya talikuran, in-execute din niya. Nakita niyo kung gaano kapraning itong si Herod, kung gaano siya kaparanoid doon sa family niya, na maging kadugo niya, he is willing to execute them para lamang sa kanyang sariling posisyon. Kasi doon siya obsessed . Actually, nalaman ito ni Augustus Caesar, yung Roman Emperor. Alam niyo sabi ni Augustus Caesar, mas safe pa palang maging baboy ni Herodes kaysa sa maging anak niya.
Nakita nyo to? It is safer to be Herod's pig than be one of his sons and daughters. Kasi nga, pag nai-insecure siya, pag nasasapawan siya, o kaya pag naprapraning siya o napaparanoid siya, pinapa-execute niya, naakala niya, yung pamilya niya, igagawan siya ng masama. So kung ito yung mga tao na pinagtanungan ng mga magay about the coming king of the Jews, siyempre si Herod, alam na natin, ang matik na yan na Herod was so insecure of Jesus Christ na, alam niyo, magpaplano siyang paslangin, gawan ng masama yung baby Jesus during this time. So ito na nangyari. Ano sabi ni Herod dun sa Dun sa verse 5 yata, yung karugtong When he had called together all people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. So ano ginawa ni Herodes? Pinatawag niya yung mga Bible scholars, priests, teachers of the law, maging yung mga scribes, para tignan yung Bible, yung Old Testament, para malaman nila kung talagang saan yung pinaka specific place or town na kung saan ipapanak yung ating Panginoon. Sa verse 5, ito po ang nangyari. Ito yung findings nila. Sabi ng mga scribes, ng mga Bible scholars, King Herod, in Bethlehem in Judea, they replied. Ano yung reference? Micah 5:2. For this is what the prophet has written. Sabi sa verse 6, ito po yung karugtong, But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people, Israel. Tama naman yung findings, yung research ng mga scribes, yung mga teachers of the law, that Jesus Christ will be born in Bethlehem specifically. So ito na nangyari. Pagdating sa verse 7, kinausap, pinatawag ni Herod yung mga magay, yung mga Persians na ito, secretly, ano sabi niya? And found out from them the exact time and the star had appeared. Sabi ni Haring Herodes, alamin nyo nga, tignan nyo nga yung between ng Panginoong Jesus, kung talagang saan yung kailan at saan yung eksaktong oras na nagpakita yung between. Church, listen to this. Di ba't meron tayong Christmas decor, karamihan mga star? Naglalagay tayo ng star sa tuktok ng Christmas tree. Ayan. Actually, kung titignan natin, illogic yan eh. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi hindi kayang i-contain ng Christmas tree, yung star. Tama po ba? Pero bakit tayo naglalagay ng star sa Christmas tree? Kasi nga dito, yung between na nagpakita sa mga wise men. Kaya nagdidisenyo tayo ng mga star sa ating mga bahay. Tama po ba? So dyan ho nakuha yan. So sabi ni Haring Herodes, alamin niyo kung kailan nagpakita yung star at kung saan yung tumapat ito. And then in verse 8, he sent them to Bethlehem and said, ayan, hanapin niyo siya, mag-ingat kayo, go and make a careful search for the child. At kapag nakita niyo na siya, i-report niyo sa akin, nang sa gayoy ako rin makapunta at makapagsamba sa batang ito. Nakita niyo yung kaplastikan ni Herod? Sige, hanapin niyo siya. Tapos pagka nakita niyo siya, PM niyo ako Pagka nakita niyo na siya, PM niyo ako. Nang sa gayoy makapunta rin ako at makapagsamba sa kanya. Nakita niyo kung paano yung plano ni Herod? So ginamit niya yung mga wise men para hanapin si Jesus Christ. And then in verse 9, ito na po. After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until it stopped over the place where the child was. So ang ginagawa ng mga wise men na ito, hindi ko alam kung paano ginawa nila ito kung paano nila tinitignan yung between So, naglalakad ba yung between o sila ang naglalakad? Ano kaya yung ginamit nila o yung basihan nila para pagalawin o para gumalaw sundan itong between na ito? Kasi sa totoo lang po, church, pag nakita mo yung between, hindi naman gumagalaw Ikaw ang gagalaw O kaya gumagalaw ang between in a sense na kasi nga yung earth natin umiikot. Tama po ba? Pero hindi ko alang-alang kung paanong idea, kung anong idea ang ginawa nila, bakit ganito. O medyo siguro talagang yung between pinagalaw ng Panginoon para i-guide. Actually, yan pinaka-best explanation. Pinagalaw talaga ng Panginoon yung between para i-guide itong mga wise men na ito sa specific place na kung saan nandoon yung ating Panginoong Jesus. Okay, ang sabi po sa verse 10, when they saw the star, they were overjoyed. Ayan.
Masayang-masaya sila nung nakita nila yung between. Ayan. And then ang sabi sa verse 11, on coming to the house, take note of this, ipinanganak si Lord saan? Sa sabsaban. Ito, medyo malaki na si Lord eh. Sabi ko nga, taon, 2 years old na malamang. Nasa na si Jesus Christ? Nasa bahay na. Malamang nakalipat na sila, yung mag-asawa, si Mary, tsaka si Joseph. Nakita nila yung bata with his mother Mary, and they bowed down and worship him. Sabi, then they opened their treasures and presented him with gifts, incense, and of myrrh. 3 yung regalo. Kaya siguro, yung mga tao, they implied na malamang 3 rin yung nagpuntang hari. O di ba doon nga ako kinuha yung awit, 3 kings. Ano ho? Tapos may pangalan pa nga eh. Ano yung pangalan nila? Tito Vic and Joey ba? Hindi, ano, Melchor, Gaspar, tsaka si Baltasar. Oh, yun yung tradition na pangalan eh. Kasi nga 3 eh. Ano, actually, church pwede namang 4. Siguro yung pang-4, kuripot lang, wala lang na ibigay. Pwedeng 5 sila. O kaya siguro pwedeng 6, malamang nag-share-share na lang. Tama po ba? O kaya siguro pwedeng 7, yung ano roon, yung 4, siguro sabi, to be followed na lang, ipapalasada na lang namin yung aming regalo kay Lord. Parang ganun ba, no? Wala pong specific na sinabing 3 si Matthew. Nakabase lang ito dahil doon sa regalo na gold, incense, tsaka yung myrrh. Ayan, ano po. Actually, church, tignan po natin ito, ano? Di ba pagka Pasko, nagbibigay tayo ng mga regalo? Dito rin kinuha ito eh. Ayan, kaya yung mga ninong at ninang na mga nai-stress sa mga pagre-regalo sa mga inaanak, ito ang salarin. Ayan. Sila yung salarin. Kasi sila yung nagbigay ng regalo kay Lord. O, tama po ba? Ayan, ano. Sa verse 12, ito po ang sabi, and having been warned in a dream, na naginip tong mga wise men na ito, ano ang panaginip nila? Not to go back to Herod, and they returned to their country by another route. Ayan, hindi nila binalikan si Haring Herodes, sumibat na sila patungong Persia sa ibang daanan. Kasi nga, may planong masama itong si Herod kay Jesus Christ. Okay? Dito po, church, ano po yung magandang bagay na ginawa ng mga wise men? Ayan. Meron akong 5 bagay na napansin na ginawa nila na dapat gayahin natin para po sa ating Panginoong Hesus. Ito po ang number 1. Ayan. They studied about the Messiah. Church, pinag-aaralan niyo ba si Jesus Christ? Alam mo, ang sabi po ni Pedro, grow in grace in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ayan. Binubuklat ba natin yung Bible natin? Tinitignan ba natin yung nagba-Bible study? Nagkakaroon ba tayo ng personal Bible study na kung saan nagre-research tayo about Christ, about Bible, about some Bible characters? Church, listen to this. Kaya nalaman ng mga wise men si Jesus Christ, it is simply because of the Bible. Kaya si Jesus Christ, sikat ngayon, it is simply because of the Bible. We should study our Bible. We should study about Christ. Alamin natin, mag-research tayo, magtanong tayo. Alam niyo, church, ito po ang nakakalungkot dun sa panahon po nila. Ang pagre-research at ang pag-aaral during their time were very limited. Kasi, kumpara mo naman sa panahon natin ngayon. Nakita niyo kung paano sila pag-aralan yung Messiah? Ngayon, andali na lang eh. I-google mo na lang yan, i-yahoo mo na lang yan, may lalabas na mga articles about Jesus Christ eh. So tama po ba? Ano po? So ito ang ginawa nila na maganda, pinag-aralan nila yung personality, yung katauhan, yung birthplace, at yung mga prophecies about the coming Messiah na si Jesus Christ. So they studied about the Messiah. Ngayon, pangalawang bagay po na ginawa po nila. Ito po, listen to this, church. The coming of the Magi tells us about God's concern for the Gentiles. Ano po ibig sabihin nito? Listen to this. Alam naman po natin na ang purpose ni Matthew, kung bakit niya isinulat ang kanyang gospel, simple lang. To prove to the Jews that Jesus Christ is the Messiah. Para patunayan sa mga Hudyo, sa mga kababayan niya. So therefore, ang gospel of Matthew, ang talagang readers nito, mga Hudyo. Pero biruin nyo, no? Sumingit yung idea that Jesus Christ, that God is drawing different people towards Him. Na maging yung mga Magay, maging yung mga Persians at Gentiles,
minamagnetize nung Panginoon na lumapit sa Kanya at magsamba sa Kanya. So the coming of the Magi tells us about God's concern for the Gentiles. Hindi lamang po mga Hudyo o mga Israelita ang anak ng Diyos. Palestino, Arab, Iraqi, Persian, Babylonian, lahat po yan mahal ng Panginoon at nais iligtas ng ating Panginoon. Okay, pangalawang bagay po na ginawa ng mga aside from they studied about the Messiah, ito po, they searched for the Messiah. Nung unang panahon po, naku po, siguro po mahirapan po tayo kung sakaling maniningil tayo ng mga may utang sa atin nung araw. Alam niyo po ba kung bakit? Walang Facebook, walang telepono. Papaano mo hahanapin ang tao? Walang camera. Ang hirap maghanap ng most wanted during that time. Ang information, limited lang ang circulation kasi wala pang internet. No? So they search for the Messiah. Nakita niyo kung gaano nila katyagang sinuyod ang lahat ng datas and informations just to find Jesus Christ. Pero yun, nakita nila sa Old Testament, ginamit nila ang between. Nakita po ninyo itong mga ito, ng mga wise men na ito, kung paano nila katyaga, sinerge yung ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sinesearch nyo rin po ba si Lord? Aside from pinag-aralan ninyo, hinahanap-hanap nyo rin ba si Lord? Hanapin natin yung Panginoon. Actually, si Lord, maging yung kalooban niya, hanapin natin. Sabi ko nga ako rito, no, God leads His people in ways they can understand. Ano yung dalawang materials o tools na ginamit ng mga wise men para makita nila si Lord? Of course, yung Old Testament, pangalawa yung star. Ito, bigyan ko kayo ng trivia. Alam niyo po ba, church, na ang mga Israelites, bawal sa kanila yung maging astrologist? Di ba pag sinabing astrologist, yung sumasangguni sa mga bituin, sa mga magic na ito? O, ito trivia. Magay. Actually, dyan nanggaling yung term na magic. O, kasi nga marunong, mga alchemist din ito eh. Marunong yung mga pasabog-sabog, yung mga pausok-usok. Ayan. Doon nanggaling eh. Magay, magic. Di ba sa Old Testament, ipinagbabawal ng Panginoong Diyos yung pagsangguni sa mga ganyan? Pero bakit ito, inalaw ng Panginoon that these wise men can use their own ways and methods? Ano po ang point dito? God leads His people in ways they can understand Him. Siguro ang katwiran ng Panginoon, total dyan kayo mahilig sa mga stars eh. Sige, yung star na yan ang gagamitin ko para mahanap nyo ako. Nakita po ninyo ito, church? Actually, kung minsan, sa personal buhay natin, minsan ano yung nakakapag-lead sa atin patungo kay Lord? O kung minsan, if you are in a business, uy, may bagong breakthrough ko sa business ko. Ay, malamang regalo sa akin to ni Lord. Uy, patay, nalugi ako sa business ko. Ay, malamang baka tinatawag na rin ako ni Lord. Minsan si Lord, nililid ka patungo sa Kanya through your own ways. Kagaya niyang business. O kung minsan, trabaho. O kung minsan, God is leading you towards His presence through your friends, relatives, contacts, and other people around you. Nakita niyo po yan? Kahit na anong paraan yan. O kaya kung minsan, church, ginagamit ng Panginoon, demonyo para ilid ka niya sa kanya eh. O, di ba? Kung minsan, may mga tao na hindi nila nakilala si Lord dahil nag-share yung pastor sa kanila. Hindi, nakilala nila si Lord kasi nakilala nila yung demonyo. Minsan may mga ganong may mga ganong may mga ganong situations in life na may ginagamit ang Panginoon na makilala mo siya through different means, depende sa pamaraan na kung saan maintindihan mo siya. So itong mga magi na ito, bihasa sila sa pagbabasa ng star, and yung star din, bagamat cultic yung kanilang way, pero ginamit niya ng Panginoon to draw them closer towards Bethlehem, mga kapatid. So yan, they searched, they studied. Ayan. Yung pangatlo po na ginawa po nila, ito po, puro S.
They shared the Messiah. Paano nila shinare yung Messiah? Di ba dumating sila sa Jerusalem? Tapos ang buong Jerusalem, walang kaalam-alam na ipinanganak na pala si Christ, the Messiah. Actually, ang nakakaalam lang during this time, si Mary, si Joseph, yung mga shepherd. Ito na, nung dumating yung mga magay sa Jerusalem, ano sabi nila? Nasaan po rito yung isinailang na hari ng mga Hudyo nang sa gayon makapagsamba rin kami sa Kanya? They shared the Messiah. Actually, church, maging kay Haring Herodes nakalaban ni Jesus Christ, shinare nila the Messiah. Ano po ang application at ang challenge mo nitong pangatlo? I-share mo si Jesus Christ. Maging sa mga Herodes ng buhay mo. I-share mo si Jesus Christ maging sa mga taong merong adverse response kay Christ. Yung mga taong irritable kay Lord, i-share mo. Ganyan yung ginawa ng mga magay I-share nila yung Panginoong Jesus, yung kapanganakan. So yan, they shared the Messiah. Okay, yung pang-apat, ano yung pang-apat na ginawa po nila? Ito po they sacrifice for the Messiah. Church, tandaan natin ang ginto during this time, hindi mura yan. Hindi napupulot ang ginto noong araw. Pero biro mo nakapag-produce ng gold itong mga to. Actually, ang tingin ng mga historians dito, yung isang wise man, gold ang binigay, yung isa insenso, yung isa myrrh. Pero ako po personally, ang tingin ko rito, baka ito naghati-hati, nag-ambag-ambag para makabili ng 3 regalong to They sacrifice for the Messiah. Church, ano yung pwede mong isacrifice ngayon para kay Lord? Ano yung pwede mong i-give up ngayon para kay Lord? Pwede bang isacrifice mo ngayon yung pride mo para mag-dispense ka ng grace sa kapwa mo? Pwede bang, alam niyo church, mag-sacrifice ka, magpakita ka ng humility ngayon para kay Lord kasi siya naman talaga dapat ang star ng Pasko. Alam niyo po, nung kabataan ko, akala ko pagka Pasko, araw ko. Dumating sa point ng buhay ko, nung bata ako, siguro mga grade 1 ako, grade 3. Pag Pasko, masaya kailangan ako. Alam mo, selfish. Pagiging mga sarili. Hanggang sa point na pagka wala akong regalo, nadidisappoint ako. Pagka pangit yung regalo, hindi ko trip, naiinis ako. There was a time na yung nag-exchange gift kami, grade 3 yata ako nito Hindi ko alam kung, actually, may munito-munito, hindi mo alam kung sino yung re-regaluhan mo tsaka yung magre-regalo sa'yo Biro mo, grade 3 ako, nakatanggap ako ng regalo, pandede ng bata. Oo, tsaka bimpo. Sabi ko, tingin mo sa akin, bonjing ako? Hinahanap ko, sino kaya ang nagregalo nito? Sino kaya ang lapastangan na ng regalo sa akin ito? Alam niyo, para akong si Herodes Selfish, self-centered, na, alam niyo, indifferent yung attention kay Christ. Church, sana po ngayong Pasko, tanggalin natin yung corona natin kasi talagang totoo wala naman talaga tayong corona. I-enthrone natin sa right place niya yung ating Panginoong Jesus. Take note of this itong mga Persians na ito, sa panahong ito sa panahon ngayon o sa panahon pala nila Jesus Christ, actually katatapos lang ng imperyo nila So we might imply that these people are also powerful and rich people. Pero biruin nyo, nag-abala pa silang bumiyahe ng thousands of miles from their hometown na walang means of transportation, nalakad lang sila at sakay lang ng hayop, ang lahi-lahi at galugarin, suyurin, hagurin, kung saan man nandoon si Jesus Christ. Actually, hindi lamang po yung gold, incense, tsaka yung myrrh ang sinacrifice nila. Ano yung mga sinacrifice nila? Yung effort. Yung pagbiyahe ng malayong kilometro at miles. Ano pa ho? Actually, ang sinacrifice pa ho nila, yung reputation nila sa kanilang mga kababayan. Alam niyo ba kung bakit? Siguro malamang may mga kaibigan to, may mga
May mga pamilya ito na magtatanong, saan kayo pupunta? Pupunta kami sa malayo, sa Israel. Ang layo-layo nun, anong gagawin nyo ron? May dala-dala pa kayong mga ginto, pabango, tsaka insenso. Ano gagawin nyo ron? Hahanapin namin ang hari ng mga Hudyo, sabi nitong mga to. Kalokohan niyang gagawin nyo. Suntok sa buwan yan. Hindi nakita namin yung bituin niya eh. Nakita nyo yung parang consequences nung ginawa nilang pagsasacrifice na ito. Na malamang pag-uwi nila pabalik sa Persia, tatanungin sila ng kanilang mga kaanak at mga kaibigan, nakita nyo, wala kinapala, pero, sulit naman yung kanilang pagbiyahe. Sulit naman yung effort, yung layo ng miles na binahe nila, na nilakad nila. Sulit yung pagbibigay ng ginto, pabango, tsaka incense para kay Lord. Nakita po ninyo ito. They sacrifice for the Messiah. Ano na yung nasacrifice mo ngayong Pasko, kapatid? Pastor, naubos yung 13th month ko eh. Bakit? Dami kong inaanak eh. Okay lang yan. Kasi nag-sacrifice din yung mga magay. Ayan. Pastor, yung 13th month ko naging Friday the 13th na eh. Ayan. Yung 13th month naging Friday the 13th na. Ang dami kong inaanak, pati mga inaanak sa labas nagdatingan. Ayan. Okay lang yan. Sacrifice yan, kapatid. Ayan. Sacrifice yan. You have to sacrifice for the Messiah. Ayan. Kagabi nakita ko yung mga kids zone teacher dito, they sacrifice for the Lord Jesus Christ. Talagang pinaghandaan nila yung yung classroom nila sa likod. Ang ganda-ganda ng design eh. Ang ganda-ganda eh. Para naisip ko nga, sarap maging kids zone ulit ah. Ayan. So ayan, mag-sacrifice tayo para kay Lord. Panglima po, ano yung panglimang ginawa nila? Panglimang S, they serve the Messiah. Ay, pinaglingkuran nila si Lord. Actually, church, ang paglilingkod na ginawa nila, yung pagsasacrifice nila. Isa pang paglilingkod na ginawa nila, alam niyo po kung ano? Di ba meron silang deal kay Herod na kapag nakita na nila si Jesus Christ, babalik sila at ipaalam kay Herod kung saan yung lugar ni Lord. Ito yung serving na ginawa ng mga taong ito. Prinotektahan nila si Lord sa pamamagitan ng hindi na pagbalik at pag-report kay Herod. They serve the Messiah. Church, pinaglilingkuran mo ba si Lord ngayon? Prinoprotektahan mo ba si Lord ngayon? Alam niyo po, isa po sa paraan ng pag-protect natin kay Jesus Christ, alam niyo po ba kung ano? Yung mamuhay ka ng blameless. Kasi if you are affiliated with Christ and unbelievers see that you are what? Hindi ka blameless person, blameful, ayan, maraming naipupula sa'yo. Actually, ang natatamaan hindi lang sarili mo, maging si Lord napupulaan eh. Minsan sasabihin ng mga tao na kapaligid, akala ko ba Kristiyano yan? Ayan. One way of protecting Jesus Christ, alam niyo ba kung ano? Yung mamuhay ka ng blameless. Yung bang, ano sabi doon sa awit? Magliwanag ka sa buhay ko, aking Diyos. O, di ba? Yung bang nagre-reflect na imamanifest mo by blameless living yung Christ-likeness na tinuturo ng Panginoon sa atin, mga kapatid. It is a one way of serving the Messiah. So yan, pinaglingkuran nila yung ating Panginoon. At alam nyo ba, ang pinaka-highest form of serving the Lord, ito po, yung worship. Ano nga sa next slide, Brian? Sabi ho rito, true spiritual seeking leads to true spiritual service and worship. So biruin nyo, nag-umpisa sa, ano yung pinag-umpisa nila? Nag-umpisa sa study, nag-umpisa sa searching. Ano yung sunod? Nag-umpisa sa pangatlo. Study, searching, sharing, tapos sacrificing, serving. Ayan. Pag pinagsama mo yung limang yan, ang ending ng buhay mo, worshiping the Lord. Sinasamba mo sinasamba mo sa katotohanan yung ating Panginoon, mga kapatid. Anong ginawa nila? They worship the Lord. They bowed down. They surrendered their lives. They recognized Jesus Christ as the King of Kings and Lord of Lords, mga kapatid. Siguro ako naniniwala, church, pag nagawa mo itong 5 S na ito, true worship happens. Kagaya nung ginawa ng wise men.
Kaya nga church, ang star ng Pasko, si Jesus Christ. Ang Christ ng Christmas, si Christ. Ayan. Hindi ay mas. Kasi ay tapos mas. Hindi ho yun. Christmas. Okay, dito na ho tayo magtatapos. Dito pa may napansin akong tatlong character na nakita eh. Ayan. Number one character na pwede nating makuha, ito po. Si Haring Herodes. Ano ang respond ni King Herod kay Jesus Christ? Rejection and violence eh. Rejection and violence. Listen to this, church. Like Herod, there are people who would destroy, reject Jesus because they see Him not as Savior, but as someone who interferes with their lives. Nakita niyo kung ano problema ni Haring Herodes? Insecurity. Porkit sinabi lang ng mga magay, nagpunta kami dito para hanapin ang hari ng mga Hudyo, siya hari ng mga Hudyo, siguro sabi ni Herodes, it is not time for me na palitan at ma-dethroned. Di ba church, minsan may mga taong ganon? The reason why they reject Jesus, the reason why they have a violent reaction to Jesus, kasi nga ayaw nilang pakialaman yung sariling agenda nila sa buhay nila eh. Ayaw nilang mapakialaman yung plano nila about their future sa buhay nila. Kasi alam nyo ba, church, sa totoo lang, si Jesus Christ, pakialamero ng buhay. Pakikialaman niya kung ano yung mga dapat baguhin sa buhay mo. At yan yung ayaw na ayaw ng tao eh. Ang tingin natin kay Lord, alam nyo kung ano? Intrusive, pakialamero. Yan ang tingin ni Herodes sa buhay, kay Jesus Christ. Kaya ano nangyari? Ang reaction niya kay Lord, eto, pagplaplanuhan kita. Siguro ang katulad ni Herod, misis ko nga, bayaw ko nga, mga anak ko nga, nategi ko, ikaw pa kaya? Yun yung katwiran niya eh. At alam niyo ba, church, isa pa sa trivia o sa kasaysayan na ginawa ni Herodes, nung nare-realize na niya na malapit na siyang mamatay at the age of 70, ito po ang ginawa niya. Nag-retire yata siya at nanirahan sa city of Jericho. Pero bago siya pumunta doon at mag-retire, may binilin siya. Alam niyo kung ano? Lahat ng mga matataas na tao sa Jerusalem, kakasuhan niya, at kapag ka namatay siya, isabay din i-execute sa kanya. Nakita niyo to? Nakita niyo kung gaano kapraning itong taong ito? Ano? Na kasi ang paniwala ni Herod, wala kasing iiyak kapag ka namatay siya. Kaya kung i-execute niya yung mga nobles ng Jerusalem, kasabay nung kanyang kamatayan, at least some people will cry, even though it is not for him. Nakita niyo to? Nakita niyo kung gaano siya ka-selfish, kung gaano kalupit yung mentality ng taong ito. Church, yan po ang ayaw na mangyari sa atin ng Panginoong Hesus. Yung bang mag-act tayo like King Herod, na akala natin the world exists for us. Na akala natin the stars and the suns and the moons are shining for us. Hindi po. Kailangan po habang nabubuhay po tayo sa mundong ito, ano kung ano nangyayari? Nagle-less tayo sa sarili natin at nagmo-more tayo sa Panginoon. O, nakita niyo yung water dispenser? Di ba pagka yung water dispenser, pag sinalpak mo yan sa dispenser, punong-puno pa yan eh. Pero habang ginagamit yan, makikita niyo, yung bula, yung hangin, pumapasok, tapos yung tubig, nawawala. Dapat ganyan tayo the moment that we accept Jesus Christ in our lives. Nababawasan yung sarili natin, at unti-unting pumapasok yung hangin, yung Holy Spirit na nagtra-transform at nagre-regenerate sa atin. Dapat po ganyan. Tama po ba? Church, ayan ano ho. So like Herod, there are people who would destroy and reject Jesus because they see Him not as Savior. Ang tingin niya kay Jesus, threat, but as someone who interferes with their daily lives. So, ito naman yung pangalawa. Yung mga scribes and mga scholars, ano naman ang ginawa nila? Actually, sila yung nakatuklas ng Micah 5:2 eh. Like the scribes, they are those who are so interested in their own agenda that Jesus means nothing to them. Oo, ang daming tao, kabisado Bible, alam yung Bible, alam si Christ, pero busy sa sariling agenda eh. Paano ko nasabing busy sa agenda itong mga scribes na ito? Alam niyo ba kung bakit? Kasi noong unang panahon, pagka ikaw ay Pharisees, scribes, teachers of the law, busy ka sa religion mo.
busy sa templo, busy sa ritual, busy sa sacrifice. Sa kakabisi nila sa mga bagay-bagay na ito, nakalimutan nila yung main event, si Jesus Christ mismo. Church, di ba tumating din sa buhay ng mga Kristiyano ito eh? Busy-busy ka sa pagpapaawit, busy-busy ka sa program ng church, busy-busy ka sa kakapreach, pero nawala na yung intimacy mo, yung personal devotion mo with Jesus Christ. Oo nga, no, nangyayari sa atin yan. Actually, ano masasabi ng Panginoon dyan, doon sa Revelation 3, sabi niya doon sa Church of Ephesus, ito ang isang hinanakit ko sa inyo, sabi ng Panginoon eh. Bagamat busy kayo sa gawain, iniingatan niyo yung church, pero ito, you have forsaken your first love. Ayan. Busy sila sa Bible, pero hindi nila napapansin yung kwento ng Bible. Si Jesus Christ. Tama po ba? Sana po maging yung pangatlo tayo, yung wise men. Ito na ho tayo magtatapos, yung pangatlo. Ayan. It is a tragedy in life to celebrate Christmas, yet miss, neglect, and reject the Christ of Christmas. Tayo po tumayo ngayon, church. Ano? Alam niyo, huwag natin gayahin si Herod, huwag natin gayahin yung scribe. Gayahin natin yung wise men. Ano ginawa ng wise men? They studied, they searched, they share, they serve the Messiah, mga kapatid. Ano? Okay. May tanong po ako sa inyo ngayon. Ngayong Pasko, how many times kang nag-meditate, nagpasalamat, at nagsabi kay Lord, Lord, gamitin mo po ako. Gamitin mo po ako. O baka naman church, kapatid, baka naman kaya ngayong Pasko, nalulungkot ka, kasi nakafocus tayo sa sariling agenda natin eh. Huwag dapat ganon. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo naman birthday eh. Ayan. Dapat po, ngayong Pasko, it is time na tayo mag-worship, mag-surrender, mag-humble para sa ating Panginoong Hesus. Sa Israel ngayon, sa Palestine ngayon, merong isang church doon sa Jerusalem. No? At ang paniwala nila, Bethlehem, ang paniwala ng mga archaeologists, yan daw yung exact location nung sabsaban na kung saan ipinanganak yung ating Panginoong Hesus. Actually, ginawa na siyang church ngayon ng mga Christians eh. Kaya lang ang description ng mga nagpupunta roon sa Bethlehem, ito, ang baba raw ng pintuan. Ang lalim daw ng lugar na kailangan mong yumuko, pasayarin ang tuhod mo para makita mo raw yung stable, yung exact location na kung saan ipinanganak si Lord. Spiritually, church, ganyan din dapat tayo eh. Kailangan mong iluhod yung sarili mo. Kailangan mong mag-stoop down, mag-bow down, and let your knees touch the ground para makita mo ng todo-todo ang kadakilaan ng Panginoon. Hindi ka pwedeng mag-approach kay Lord na proud, taas noo, sinasabi mo yung accomplishment mo parang si Haring Herodes. Hindi. Ma-encounter mo lang si Lord if you're going to stoop down, humble yourselves, and worship the Lord. So sana po ngayong Pasko, yan po yung pairalin natin. Tayo po yumuko, tayo po yung manalangin. Father, salamat once again, O Lord, for you have reminded us kung paano ka talaga dapat naming pasayahin ngayong Pasko. Lord, okay lang Panginoon sa amin na walang material things, walang regalo ngayong Pasko. Basta ang maganda, Father, napangiti namin kayo by worshiping you and by surrendering our lives to you. Panginoon, ikaw ang maghari, ikaw ang magliwanag ngayong Pasko. Ikaw dapat ang mapurihan, Lord, hindi ho kami. Nawa church, wag ho kaming magaya kay Haring Herodes na masyadong makasarili, masyadong insecure, at masyadong violente kapag hindi nakuha yung gusto. Nawa Lord, gayahin namin, Panginoon, yung mga wise men na nag-sacrifice, nag-aral, nag-worship, nag-serve, at nag-share about you, Panginoon. Gayahin nawa namin sila, Panginoon, na protektahan din ho kayo, Panginoon, sa bawat buhay po namin.
Salamat, Father God. Salamat, Panginoon, sa Paskong ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kaligtasan. Lord, ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen. God bless po.